Baka ikaw ay katulad ko, na noon naging Kristiyano, hindi malinaw ang gospel. At ilang taon bago ko naunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang gospel? Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button, like at ang notification button para makatanggap ka ng mga bagong videos. Marami sa atin, ang pagkaalam sa salitang gospel ay isang religious term, lalong-lalo na sa mga Christians, dahil ang salitang ito ay kadalasan naririnig sa mga churches, at sa mga Christians. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng gospel? Ang kahulugan ng salitang gospel ay good news o mabuting balita. Parang napakasimple, pero kadalasan maraming tao na naging Kristiyano, na hindi malinaw sa kanila ang gospel. Sinabi ni Apostle Paul sa Roma Kapitulo 1 versikulo 16 hanggang 17, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, at ito ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Ang gospel ay ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang isang tao sa nais niya. Ang gospel ay mabuting balita, at hindi ito masamang balita. Kadalasan naririnig natin sa mga nagbabahagi ng mabuting balita, ang mga salitang ito, ikaw ay makasalanan, kailangan mong magsisi, at kapag hindi ka magsisi pupunta ka sa impyerno. Oo, ito ay katotohanan, na may langit at impyerno, may Diyos at may demonyo. At pupunta ang isang tao sa impyerno kapag hindi nagsisi. Kahit na ito ay totoo, hindi pa rin ito ang mabuting balita. At maraming mga Kristiyano na nagtuturo tungkol sa kamatayan at impyerno, at ginagamit nila ito para takutin ang mga tao para magsisi. Pero kung babasahin natin mabuti ang tinuturo ni Apostle Paul sa Book of Romans, ay kabaligtaran, dahil ayon sa Roma Kapitulo 2 versikulo 4, na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay, o nagtutulak sa atin sa pagsisisi. Bagamat tama na sabihin sa mga tao, na ang kasalanan nila ang nakapaghiwalay sa kanila sa Diyos, at sila ay mapupunta sa impyerno kapag hindi sila magsisi. At walang sino man ang pwedeng magligtas ng kanyang sarili. Yan ang masamang balita. Ngayon, ito ang mabuting balita, inangkin ng Panginoon Hesus ang lahat ng ating kasalanan. Hindi natin kailangan paghirapan para magkaroon ng kaligtasan o salvation. Ito ay regalo o kaloob ayon sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23. At kailangan natin paniwalaan, at tanggapin ang regalo para mapasa atin. Sinasabi sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito ang nagiging problema kadalasan sa mga nagbabahagi ng gospel, mas binibigyan din nila ang unang bahagi ng verse na ito, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at tinatawag nila itong gospel. At kadalasan kinakalimutan na nila ang second part, tungkol sa regalo ng Diyos, na buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus. Kaya ang nangyayari, ang mga tao, tinatanggap ang Panginoon Jesus hindi dahil naintindihan nila ang mabuting balita, kundi sa takot na mapunta sa impyerno. At isa ako sa mga ito, ilang taon na akong Kristiyano, bago naging malinaw sa akin ang kahulugan ng gospel. Kailangan din ibahagi ang patungkol sa kamatayan at impyerno, pero may tamang pagkakataon dyan. Dapat na malinaw natin maipaliwanag ang mabuting balita. Para hindi sila matulad sa akin, na ilang taon akong pumupunta sa church dahil lamang sa takot ko na mapunta sa impyerno, at hindi dahil naintindihan ko ang gospel. Ang totoong gospel or mabuting balita, ay ang kaparaanan kung paano tayo naligtas. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa ginawa ng Panginoon Jesus para sa atin, at hindi sa mga bagay na ginawa natin para sa Kanya. Ang gospel ay free gift of eternal life sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Ang mabuting balita ay ayaw ng Diyos na may mapunta sa impyerno. Kaya pinadala niya ang Panginoon Jesus para umako ng lahat ng ating kasalanan, at kung sino man sumampalataya sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan. Kailangan natin maniwala at tanggapin. Maniwala tayo sa death, burial, and resurrection ng Panginoon Jesus, at tanggapin natin ang paglilinis niya sa ating mga kasalanan, at ang kalayaan na dulot nito. Yan ang mabuting balita. I hope na nakatulong sa iyo ang maiksing paliwanag na ito na malinawan ka tungkol sa gospel o mabuting balita.
At kung may mga katanungan ka o may gusto kang talakayin ko, isulat lamang sa comment below. God bless you.